Manalangin po muna tayo bago tayo tumuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Yes, Lord, hallelujah. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, Panginoon, patuloy ka po namin papupurihan at pasasalamatan sapagkat ikaw ay tunay na napakabuti sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga na ito, Panginoon. Kung saan, Panginoon, yung buhay po namin na ito ngayon, ito po ay buhay na gagamitin po namin, Panginoon, upang ito po ay aming masamba, Panginoon. Salamat, Lord, sa aming pong pag-aawitan nung nagbigay po sa iyo ng kaluguran, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nakapagbigay ng mataas na papuri para sa iyo. Lord, ang mga papuring ito ay tanging sa iyo lamang po nararapat. Kung kaya sa iyo lamang po namin iaalay ang ganyang pagsamba, Panginoon. Magandang Lord, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, kinikilala din po namin, Panginoon, ito po ay part of our worship, Panginoon. Sa pamagitan ng aming pakikinig, Panginoon, mapapagpala po kami sa pamagitan ng iyong salita. Thank you so much, Lord. Buksan mo po ang aming mga puso, Panginoon, sa umagang ito upang tanggapin po namin na may pananabik ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, pangunahan mo po ako sapagkat hindi ko po kaya, Panginoon, mangaral kung ako po ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, ibaba mo lamang po ako, walang ibang maitaas. Maparangalan sa umagang ito. Ikaw lamang, Panginoon Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Yes, Amen. Ito na po ang ating second Sunday ngayong 2025. Last Sunday, pinag-aralan po natin ang all things is possible with God. Diba? Na sa Diyos, lahat ng bagay posible. Tama? Lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Unang-una, yung kaligtasan natin na imposible para sa atin, ginawang posible ng Diyos through our Lord Jesus. Amen? Pangalawa, yung transformation sa buhay natin na napaka-imposible mangyari sa buhay ng tao. Diba? Na kahit anong gusto po nating baguhin natin ang ating sarili, hindi po natin kaya. Kahit anong gusto ng pamilya natin na baguhin natin ang ating mga buhay, hindi po kaya ng pamilya natin. Diba? Mabibigo at mabibigo po tayo. Pero, naging posible nung tayo po ay nakipag-isa na sa ating Panginoon sa Kristo. Diba? Unti-unti pong binago ng Diyos. Diba? So, bagamat may pagkakataon na tayo po ay nadadapa pa rin, nagkakamali, pero pinuproseso po ng Diyos ang pagbabago na to. Na kung saan magugulat tayo, nandito na tayo sa isang buhay natin na hindi natin inaakala na mangyayari sa buhay natin. Di ba na ito na pala ang buhay ko ngayon? Dati ayoko naman maglingkod kay Lord, pero bakit ngayon naglilingkod na ako kay Lord? Dati hindi ako masaya sa mga ganitong pagkikipon, pero bakit ngayon? Excited ako sa tuwing araw ng linggo para para makasama ko ang aking mga kapatid sa pananampalataya, makatipon ko sila para sumamba sa Diyos. Diba? Kasi binabago na po ng Diyos ang buhay natin. Kasabay kasi ng pagbabago ng buhay po natin, dahil sa ating Panginoon sa Kristo, nababago na po ang ating community. Diba? Dati ang kasama natin, mga barkada natin na minsan nadadala po tayo o tayo mismo, nagkakaroon tayo ng kanya-kanyang influensya sa mga kasama natin para tayo ay mga gumawa ng mga bagay na hindi naman kinalulugdan ng Diyos. So, ganun po ang nagiging community natin. Pero nung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, unti-unti po, binago ng Diyos ang buhay natin, binago ng Diyos ang desire natin, binago ng Diyos ang community natin. Tama? Ngayon, kasama mo na yung mga mananampalataya. Sa tuwing araw ng linggo, nakakasama mo na siyang magpuri sa Diyos. Diba? Dati pag araw ng linggo, hindi natin alam kung nasaan po tayo. Pero dahil nga kung binabago tayo ng Diyos, unti-unti tayo binabago ng Diyos, tayo po ngayon ay nagkaroon ng panibagong buhay. Yung transformation. Na imposible po maranasan natin kahit anong pagpupumilit po natin, ginawang posible ng Diyos sa buhay natin. At yung pagsunod kay Kristo. Na napakahirap para sa atin, imposible para sa atin. Dahil sa pagsunod kay Kristo, we have to deny ourselves. Di ba sabi kanina sa Sunday School? Pero ginawang posible po ng Diyos. Dahil siya ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kasi kung sa sarili lang po natin lakas, hindi natin panikaya. Yan po ang katotohanan. Ang kalikasan po natin bilang tao ay walang-wala pa po sa kahit kaunting porsyento ng kalikasan ng Diyos. Kasi tayo ay likas na mahina. At ang Diyos, likas na malakas at makapangyarihan. Tama?
So kung kaya imposible po talaga para sa atin, pero nagiging posible po dahil tinutulungan tayo ng Diyos. Binibigyan po tayo ng lakas ng Diyos kung kaya nagagawa po natin ang mga bagay na paglulubog nito. Amen? So alam niyo po, merong imposibleng pangyayari o isang imposibleng pangyayari nga po dito sa nangyari sa Los Angeles. Sino po yung nakabalita? Yung nangyari pong wildfire na napakalawak po na parang halos kung titignan natin buong pilar di ba? Kasi kung titignan po natin sa YouTube, panoorin po natin yung nangyaring sunog na yun. Halos buong bayan po yata ang nasunog. Ang matindi po dito, talagang kwan siya. Yung mga napakagandang bahay, mga bahay po ng ilang celebrity, ng isang po na po dito, si Paris Hilton. Yung bahay niya na nagkakahalaga po ng billion pesos sa isang iglap na sunog. So makikita po natin, mga kapatid, no, na kapag ang Diyos po talaga ay gumawa ng isang bagay, hindi na po kayang pigilan ng tao. Tama? So bago mangyari po yun, may mga pangyayari po doon sa Golden Award, yata yun? Golden Globe Award. Golden Globe Award, na kung saan they mock God. Pinagtawanan po nilang Diyos. January 6 po nangyari yun. In January 8, nangyari po ang matinding sunog. Doon po sa lugar na yon, na kung saan sinabi pa nga ng host, na hindi na siya nagtataka, sabi niya, hindi na nakakapagtaka na masirong mention ang Diyos sa isang godless town o godless city. Di ba? Pagkatapos ng 2 days, yung godless city po na yun, na parang sabihin natin, minamak nila ang Diyos, ang nangyari po sa kanila isang matinding trahedya. Pero merong isang imposible nangyari po dito. Meron isa pong nagpa-interview, umiiyak siya, nagpupuri po siya sa Diyos. Lalaki po siya. Makikita niyo po yun. Hanapin niyo po sa YouTube. Umiiyak po siya at nagpupuri po siya sa Diyos. Alam niyo po kung bakit siya umiiyak? Dahil sa tindi po ng sunog, yung bahay po niya, sa kabila po ng paligid niya, lahat na sunog, bahay niya nananatiling nakatayo. Sabi niya, ginawa ito ng Diyos. Pinapurihan niya sa Diyos. Kung titignan po natin, imposible pong mangyari yun. Dahil nasunog na yung sabi niya, yung buong block, di ba? Buong block ng village, nasunog na. Pero yung bahay niya nanatiling nakatayo at hindi man lang. Hallelujah. Napakasipin po ng Panginoon. Alam niyo po, sa bawat pangyayari na ganyan, makikita po natin kung gaano po talaga makapangyarihan ng Diyos. At makikita po natin dito na talagang sa Diyos po, walang posible. Di ba? Napaka-imposible pong mangyari yung gano'n. Di ba? Parang katulad ng ginawa ng Diyos kay Shadrach, Meshach at Abednego. Napaka-imposible na sila ay makaligtas doon sa the blazing furnace. Yung pugon na naglalagablag, napaka-imposible po nun. Pero ginawang posible po ng Diyos na sila ay ilabas doon. Nasabi, kahit buhok man nila ay hindi nangamoy usok. Di ba? Ginagawa pong posible lagi ng Diyos ang mga sa tingin po natin ay imposible. Amen? So ngayon, ito po ang ating pag-aaralan. Slide. The power of being in Christ. Amen. So una na dapat nating makita, mga kapatid, kaya nagiging posible ang mga pangyayari sa buhay ng Kristiyano na inaakala natin imposible is because of Christ. Hindi dahil magaling tayo. Hindi dahil malakas tayo. Hindi dahil tayo ay masasabi natin mayroon na mga bagay dito sa mundo. Nasabi natin, kaya natin nagagawa posible kasi meron ako nito. Magaling ako, malakas ako, talented ako. No, hindi po yan. The reason why yung mga imposibleng bagay ay nagiging posible sa buhay mo, it's because of Christ. Amen? The power of being in Christ. Ano ba yung sinasabi natin kapangyarihan kapag tayo po ay na kay Kristo? Hindi ito yung kapangyarihan katulad nila San Goku, ha? Na bakit natin, I am Christ. Kaya ko lang mag-Kamehameha. Ay, hindi po yun. Mga pan lang po yun, mga cartoons lang yun na katang-isip lamang ng tao. So, diba? Yung kapangyarihan na meron po tayo, ito yung meron tayong authority. Diba? May authority po tayo over demon.
Ibinigay na po sa atin ang kapamahalaan po na yan. Kaya nga sabi, tapakan lamang natin ang gawa ng kaaway. Di ba? Kaya dapat kaya po natin tapakan ang gawa ng kaaway na si Satanas dahil ibinigay na po sa atin ng Diyos ang authority na to nung tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo. Amen? So dito po ang ating verse. Next slide. Sige po, basahin po natin ang ating pong talata. Sabi dito sa Romans chapter 8, verse 1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sabi diyan, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Iyan po ay isang power of being in Christ. Wala na ang kahatulang parusa sa atin. Tama? Hindi na po tayo hahatulan ng kaparusahan because of Christ. Dahil tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo. Yung verse po na yan, ano po ang ipinapakita nito sa atin? Romans chapter 8 verse 1, declaring that we can stand before God. Amen? Idinidiklara po nito o ipinapahayag po ng mga talata na ito o ng talata na ito na tayo po ay makakatayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Bakit po? Dahil ba magaling tayo? Hindi po. Ang totohanan, hindi po tayo talaga makakatayo sa harapan ng Panginoon. Sa sandaling tayo po ay tumayo sa harapan ng Panginoon dahil po sa ating pagkakasala, mamamatay po tayo. Diba? Pero ngayon po, makakatayo na po tayo sa presensya ng Diyos. Bakit po? Dahil po, tayo ngayon, makita po natin dito, sabi, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Declaring that we can stand before God without guilt. Yung guiltiness. Ano ba yung guiltiness na yun? We are guilty dahil sa ating mga kasalanan. At ang punishment noon, tayo po ay paparusahan. Pero hindi na po iyan ang tinitignan ng Diyos ngayon. Kung kaya nakakatayo po tayo ngayon sa presensya ng Diyos, dahil po hindi na po tayo hahatulan ng kaparusahan dahil po sa ating Panginoon sa Kristo. We can stand before God without guilt. Pangalawa, free from condemnation we deserve because of our sin. So malaya na daw sa kahatulang parusa na deserve naman talaga natin. Diba? That is we deserve. Yung tayo po ay maparusahan. Deserve po natin yan. Dahil po sa ating mga kasalanan. Pero dahil po sa ating pakikipag-isa kay Kristo, wala na po yan. Hindi na po natin deserve yun. Dahil ang tinanggap na po natin ngayon ay yung biyaya na galing sa Diyos na hindi rin naman natin deserve. Tama? Hindi rin po natin deserve yung biyaya. Pero kusang loob na ibinigay po sa atin ito ng Diyos. Amen. So tingnan po natin. Pero yung kalayaan po na ito, hindi po ito automatic na nangyari sa buhay ng tao. Na basta na lamang natin naranasan. Tama? Na bigla na lang nagulat tayo, uy, malaya na pala ako sa kasalanan. Hindi po. Hindi po yan automatic. It's a freedom that comes with deep meaning. Ano yung deep meaning na yun? Ano ba yung deep meaning ng kalayaan po natin na ito? Ang deep meaning po nito, rooted in our identity in Christ and His finished work on the cross. So yun po pala ang malalim na kahulugan ng ating freedom. Na yung identity natin ngayon, ito po ay rooted sa identity ngayon ng ating Panginoon Kristo at sa tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Amen? So kaya po, we can stand before God, it's because of Jesus. So ano yung lesson na makikita po natin dito? Sa Romans chapter 8 verse 1. May makikita po tayo dito tatlong lesson. Number 1, na makikita natin lesson dito, understanding the weight of condemnation. Una, kailangan maunawaan po natin ang bigat ng hatol sa atin. Tama? Mahalaga po na maunawaan muna natin. Ano ba yung sinasabi dito? Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ano yung condemnation na ito? Ano yung bigat ng hatol na ito na dapat nasa atin? At bakit kailangan
na dapat nasa atin. Ano yung bigat dito? Una, kailangan maunawaan muna natin yung bigat ng hatol. Bakit? To appreciate the freedom that Romans chapter 8 verse 1 promises. Para ma-appreciate po natin talaga yung freedom dito sa talata na ito, kailangan maunawaan po muna natin yung bigat ng hatol sa atin. Di ba ganun kasi yun eh? Para ma-appreciate natin ang isang magandang bagay, kailangan makita muna natin dito ay dumaan doon sa isang pangit na bagay. Kasi kung maganda agad na darating sa atin, so hindi po natin ma-appreciate ang bagay na yun. Kasi maganda na siya eh. Di ba? So kailangan, o kaya isang pangyayari po sa buhay natin. Kailangan maranasan muna natin ang pangit na pangyayari sa buhay natin. At kapag inayos na ito ng Diyos, ma-appreciate natin ngayon yung magandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Diba? Kasi mas ma-appreciate po natin kapag pinadaan po tayo ng Diyos, pinahintulutan tayo ng Diyos na dumaan sa napakapangit na sitwasyon ng buhay natin. Tapos unti-unti natin makikita, magugulat tayo, nasa ayos na sitwasyon na yung buhay natin. At doon tayo makakapagpasalamat sa Diyos. Ma-appreciate naman natin ngayon yung ginawa na yun ng Diyos dahil dumaan tayo doon sa sitwasyon na hindi natin gusto sa buhay natin. Tama? So ganun din po yun. Understanding the weight of condemnation. So kailangan maunawaan muna natin ang bigat ng hatol sa atin to appreciate the freedom that Romans chapter 8 verse 1 promises. Kasi may ipinangako pong kalayaan dito. Nung sinabi po ito ng Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, yan po ay salita na kung saan may pangako. Nung sinabi niyan, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ. Pinapangako dyan na ang mga na kay Kristo na ay pinalaya na. Pinalaya na dun sa hatol. Na kung saan yung hatol po na yun, yun po ang magpapahirap sa atin. Yun po ang magpaparusa sa atin. We have to understand the depth of condemnation that sins bring. So kailangan maunawaan po natin ang lalim ng hatol dahil po sa ating kasalanan. Ito yung hatol ng kamatayan. Diba? Tayo po ay nahatulan na mamatay. Ngayon, meron po ngayong sa Facebook yung OFW. Yung OFW ngayon na napagbintangan lang yata siya eh. Yung bata, katulong kasi siya kasambahay. Yung bata, pumasok sa loob ng washing, tapos ang ginawa ng mas batang kapatid, isinarado. Tapos hindi napansin ng magulang, yung nanay ng bata, yung maliit na bata. At yung bata sa loob, hindi napansin naman doon. Tapos hanggang sa nabuksan yata yung washing na yun, hindi alam kung namatay yung bata at isinisi doon sa katulong. Ngayon, yung katulong na yun ay hinatulan siya na kamatayan. Yun ang hatol sa kanya. Di ba? Ang bigat ng hatol. Di ba? So ang bigat po ng hatol. So let us pray na manaig ang katotohanan kasi nakakaawa po yung OFW pati yung pamilya niya. No? So kasi nakita naman po sa video na hindi naman talaga kasalanan ng katulong. So let us pray na manaig po ang katotohanan para yung OFW na yun ay hindi po matuloy doon sa hatol na parusa. Kasi ang hatol na po sa kanya ay bitay. Ganun po kasi sa Middle East eh. Diba? May hatol na bitay doon. So tayo po, ang hatol sa atin, kung baga tayo, hinatulan na po tayo na tayo ay bibitayin. Diba? Yan po ang bigat ng hatol sa atin. Bibitayin na po tayo. Yan po ang bigat ng hatol. At para maunawaan po natin yung pagpapalaya na ginawa po ng ating Panginoon Kristo o yung ma-appreciate po natin yung kalayaan po natin sa talata na to, kailangan maunawaan kasi natin yung bigat ng hatol sa atin. Diba? Minsan kasi akala natin yung condemnation dito, ito yung tayo ay pinapersecute lamang ni Satanas. Yes, bagaman yun po ay isa sa condemnation na ginagamit po ng Diablo para pahinain tayo mga mananampalataya. Diba? Na si Satanas, kapag tayo po nakagawa ng mga pagkakamali, ang gagawin agad ni Satanas, totorture niya agad yung isip natin. Hindi ka nakarapat dapat sa Diyos, makasalanan ka. Yan ang gagawin po ni Satanas. Tama? Yan, naranasan po natin yon. Na kapag tayo po, may nagawa na po tayo pagkakamali, si Satanas kikilos agad yan. Kasi makakakita siya ng butas. Makakakita siya ng puwang na kung saan pwede niyang gamitin sa isipan natin para guluhin tayo. Diba? Sabi ni Satanas, makasalanan ka, hindi ka karapat dapat sa Diyos.
Hindi ka karapat dapat maglingkod sa Diyos kasi gumagawa ka nito, makasalanan ka. Yan ang gagawin ni Satanas. Although that is a condemnation na galing po kay Satanas, kinokondemn niya tayo. Pero yung condemnation po na tinutukoy sa talata na to, mas mabigat. Dahil ang condemnation po na to, o ang hatol po na to, tayo po ay hahatulan ng kamatayan. O hinatulan na. Hinatulan na po tayo ng kamatayan. Papunta na po tayo sa impyerno. Pero dahil napakabuti po ng Diyos, naranasan po natin ang kanyang pangako. At pinalaya niya po tayo sa hatol nito. So ano yung makikita natin dito? Yung inherent sinfulness, ito ang ginawa nito. Yung minana po nating kasalanan. Separates us from God and place us under the heavy weight of condemnation. So yun ang ginawa ng kasalanan. Inilayo tayo sa Diyos at inilagay tayo doon sa bigat ng hatol ng kasalanan. Amen? Yan po ang ginawa. Napagaman, hindi man tayo ang gumawa ng pagkakasala po na yun, kasi hindi naman po tayo yung ginawa po ni Adan at ni Eva yung pagkakasala na yun, wala naman po tayo. Di ba? Wala po tayong kinalaman sa pagkakasala na yun. Pero, yung hatol na yun, tinanggap din po natin. Yung bigat ng hatol na yun, tinanggap din po natin. Amen? So, makita natin doon, yun po yung bigat ng hatol sa atin. Tingnan niyo po ito. When Paul says no condemnation, hindi niya sinabi na walang power and sin. Di ba? Nung sinabi ni Paul na there is now no condemnation for those who are in Christ, hindi niya sinabi na kasalanan wala na. Na walang power ng kasalanan. Ano lang sinasabi dito? Ang gusto lang ipaunawa ni Apostol Pablo, may power po ang sin sa buhay ng tao. Pero, ito gusto niya ipaunawa, yung lalim nito, na mas makapangyarihan ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Kasi kaya kong daigin ng kapangyarihan ng mabuting balita ang kapangyarihan ng kasalanan. Kasi we are under the power of sin. Nung tayo po ay wala pa kay Kristo. Tama? Nasa ilalim po tayo ng kapangyarihan ng kasalanan. Yung kasalanan na yon na magdadala po sa atin sa kaparusahan. Nung wala pa tayo kay Kristo. So may power po ang sin sa tao, pero ito po ang dapat nating makita. Higit na makapangyarihan ang gospel ng ating Panginoon Kristo. Dahil yung gospel na yon, kaya niyang alisin ang kapangyarihan o kaya na tayong palayain sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen? Praise. Amen. So nakita po natin, praise. So nakita po natin, may kapangyarihan ng kasalanan Makapangyarihan po ang kasalanan dahil kaya niya po tayong alisin. Yung manalo. Amen. So, praise the Lord. So, nakita po natin, makapangyarihan ng kasalanan dahil kaya niya po i-control ang tao. Pero, nakita rin po natin dito na higit na makapangyarihan ang mabuting balita ng ating Panginoon ito. Amen? So, at yung mabuting balita na ito ng ating Panginoon ito, o yung gospel na tinatawag, tayo ay pinalaya po nito sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen? So, nakita po natin, tignan niyo po, the gospel doesn't condemn us as the law does. Yung mabuting balita, hindi tayo ito hinahatulan katulad ng ginagawa ng kautusan. Kasi ang kautusan, alam niyo po, ito po ang ginagawa ng kautusan. The purpose of the law is to reveal sin. Tama? Ang purpose po ng law o ng kautusan ay ipahayag sa atin, ipakita sa atin ang ating mga pagkakasala. Kailan ba dumating yung law? Dumating yung law kay Moises. Pero before si Moises ipanganak, talamak na po ang mga pagkakasala. Di ba? Kay Abel pa lang, nagsimula na agad Pinatay ni Cain si Abel. Di ba? So pagkakasala po na yun, so hindi pa po agad identify ang mga kasalanan at marami na pong pagkakasala na nangyari bago pa kay Moises.
Ngayon, dumating kay Moises, ibinigay ang law, at dito ngayon na-identify ang kasalanan ng tao. Di ba? Paano natin masasabi na bawal pumatay kung wala namang batas na bawal pumatay? Tama? Paano natin masasabi? Halimbawa sa batas trapiko, paano natin masasabi o paano ipapatupad yung no U-turn kung wala naman nakasaad doon na no U-turn? Di ba? Walang signage, walang batas na bawal mag-U-turn. Paano mangyayari yun? So, ibig sabihin, yung kautusan, ipinapatupad lang po niyan o ipinapakita lang po niyan kung ano po yung mga pagkakasala na nagagawa ng tao. Kasi, yun ang nalalabag ng tao. Tama? Nalalabag po kasi ng tao ang kautusan, mga kapatid. So, yun po. The purpose of the law is to reveal sin. But yung gospel offers freedom from the law. Yun sinasabi ko kanina. Yung gospel naman, ang ino-offer niya sa atin ay kalayaan doon sa law. Na kung saan dahil sa law, makikita natin ang ating mga kasalanan. Diba? So, papalayain tayo sa law and papalayain po tayo sa kasalanan. So, gospel provides deliverance from the law, judgment. So, pinapalaya tayo ng gospel sa judgment o sa hatol ng dahil sa kautusan. Yan ang ginagawa po ng gospel. So, tingnan niyo po. Sa halip na hatulan tayo, it brings us into the place of grace, setting us free. Yun ang ginawa ng gospel. Sa halip na hatulan po tayo, dinala po tayo nito sa biyaya ng Diyos. Na kung saan ito yung nagdadala po sa atin o nagbigay po sa atin ng kalayaan. Amen. Tingnan niyo po ito. Next verse na to. Tingnan niyo po, sabi sa Galatians chapter 3 verse 10, ang lahat ng nagtitiwala sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Tingnan niyo. Ang lahat ng nagtitiwala sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Paano ibig sabihin po niya? Sapagkat nasusulat sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Ano ibig sabihin po niya? Na ang nagtitiwala daw sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. So this verse warns us that those who rely on the law are under the curse. Di ba? Kung sinong nagtitiwala sa kautusan, nasa ilalim daw ng sumpa. At klaro, nasa ilalim talaga ang sabi ng salita ng Diyos. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi walang sino man po ang may kakayahang mag-fulfill o ma-perfect na sundin ng kautusan. Kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kahit po sino mga propeta, mga apostol, mga lingkod ng Diyos na dumaan dito sa mundong ito, wala pong isa man sa kanila ang na-perfect ang kautusan. Na nasunod nila ang lahat ng kautusan. Merong mga kautusan na hindi po nila nasusunod. Maaring nasusunod ang iba, pero hindi lahat. Amen. So, ganun din po tayo. Hindi po kasi natin kayang sundin ang buong kautusan. So, ang ginagawa po ng law, expose our failure but powerless to save us. Diba? So, ipinapakita lang po ng law sa atin ang ating kahinaan, kabiguan. Pero hindi po tayo dito kayang iligtas. And so, yun po ang bigat. Yun po ang bigat ng hatol na meron po tayo. Yung bigat ng hatol na kung saan we are trying, di ba? Sinusubukan po nating maging matuwid sa harap ng Diyos, pero lagi po tayong nagpe-fail. Bakit? Kasi hindi po sapat ang effort na ginagawa po natin. Hindi po sapat yon. Ang effort ng pagsunod po natin sa law, hindi po sapat. Tama? Na kung piniisip po natin ang pagsunod po natin sa mga kautusan na magbibigay po sa atin ng katuwiran sa harapan ng Diyos, hindi po sapat yun. Mas lalo lang po nating pinapabigat ang ating mga pagkakasala. Diba yun po ang bigat ng hatol? Na pinipilit na nga nating makasunod sa Diyos, kaya lang dahil sa Lord tayong maasa, mas bumibigat po ang hatol para sa atin. Tama? Mas bumibigat po ang hatol. Kaya ang ginawa po ng ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang mabuting balita. Para tayo ay makalaya doon sa bigat ng hatol na nagmumula sa kautusan. Diba?
Ibig sabihin ba nito masama ang kautusan? Hindi. Hindi po masama ang kautusan. Kasi yung kautusan na to, ito po yung parang tinitignan po natin para hindi tayo magkasala. Di ba? Kaya lang, hindi po talaga kayang sundin ng tao ang lahat ng kautusan. Dahil likas po ang ating kahinaan. Amen? So mahina po talaga tayo. So pangalawa, na dapat po nating matutunang lesson dito sa ating po talata sa Romans chapter 8. Yung katotohanan ng pagpapalaya po sa atin sa kahatulan. So yung ating pong paglaya, nakakagulat po ito. Hallelujah. Amen. So yung katotohanan po na tayo ay malaya na talaga sa kautusan. Tingnan niyo po, in Christ we are released from the penalty of sin because He bore the penalty on our behalf. Ano po sabi dito? Dahil kay Kristo o sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo, tayo po ngayon ay na-release na. Di ba? Ito yung sinasabi kanina, nakalaya na tayo from the penalty of sin. Di ba? Ano ba yung penalty ng sin? Romans chapter 6, verse 23. The wages of sin is death. So, na-release na po tayo ngayon doon sa penalty of sin na yun. Inalis na po tayo ngayon doon sa penalty of sin. Because, sabi dito, dahil si Jesus, siya na mismo ang umako para sa atin. Yung penalty na dapat sana sa atin, na tayo sana ang paparusahan, inako ng ating Panginoon Kristo. Kaya siya ang pinarusahan sa cross. Amen? Tingnan nyo, sabi dito, next slide po. Next verse. Sabi dito sa Juan, chapter 3, verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, ito, walang iba, kundi ang ating Panginoon Kristo, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Tama? So kaya pala wala tayong kahatulang parusa kasi si Jesus bumaba dito sa mundo. Titignan muna natin kung bakit tayo ngayon ay nakaalis na o napalaya na doon sa condemnation po na yun. Kaya po tayo napalaya, unang-una na makikita natin, dahil si Jesus bumaba po dito sa mundo. And the reason why He came, para tayo po, hindi upang tayo ay hatulan ng parusa, kundi upang tayo po ay iligtas sa kaparusahan na ito. Amen. Yan po ang pangako ng Diyos. Yan po ang pinulpil ng ating Panginoong Kristo. Hindi po siya dumating dito sa mundo upang husgahan tayo. Upang tayo, hatulan niya, husgahan niya tayo, makasalanan tayo, karapat dapat kayong parusahan, hindi tayo ginamit ng Diyos. Hindi niya ipinamuka sa atin ang ating mga pagkakasala. Kundi ipinaunawa niya na yung kasalanan na yon, kung hindi tayo sasampalataya sa Kanya, mapapahamak tayo. At ang dahilan kung bakit siya dumating ay upang tayo ay palayain doon sa hatol ng parusa na yun. Diba? Sabi dito, hindi upang tayo ay parusahan, kundi upang iligtas tayo sa pamamagitan niya. Diba? Sinunod lang talaga eh. Diyan pa lang makikita na talaga natin na wala pong may kakayahan talaga upang bigyan tayo ng kalayaan o ng kaligtasan kundi ang ating Panginoon Kristo. Diba? Ibig si Apostol Pablo, sinabi niya po yan sa book of Ephesians. Diba? Sinabi niya doon na sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya. We are now covered by the righteousness of Christ. Diba? Tayo ngayon ay nababalot ng katwiran ng ating Panginoon Kristo. Kaya sabi kanina, yung Romans chapter 8 verse 1, declaring that we can stand on God. Na kaya po natin ngayon makatayo sa presensya ng Diyos dahil tayo ay binabalot ng katwiran ng ating Panginoon. Yun na po ang nakikita sa atin ng Diyos. Hindi na po yung condemnation na para sa atin. Kundi ang nakikita na po sa atin ng Diyos, tayo po ngayon ay nakakatayo o karapat dapat makatayo sa Kanyang presensya dahil sa righteousness ng ating Panginoon sa Kristo. Tama? Hindi po sa ating mga effort. So yun po ang dapat natin makita. Panghuli po na lesson na makikita po natin, the reason for no condemnation is no other than yung ginawa ni Kristo. It's because we are in Christ. Tama? So kaya po tayo ngayon ay hindi na ng kaparusahan dahil po tayo
ay nakipag-isa na kay Kristo. Hindi po kasi yan pangako sa lahat ng tao. Pangako lamang po yan sa mga tao na mananampalataya kay Kristo. Amen? Hindi po yan pangako sa mga unbeliever. Hindi po yan pangako sa kung sino-sino lang. Pangako po yan sa atin. Sa atin na mga naglagang ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. So, we must understand na kaya tayo ay hindi nahahatulan ng parusa dahil kay Kristo. Yan po ang pinaka-reason. The great reason is because of Christ. Amen? So, tingnan niyo po. Pa-slide po. Next verse. Hindi po sabi dito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. So, ang titignan natin dito, ang tinitignan natin madalas dito, kaya nga ang mga nakipag-isa na kay Kristo ay bago ng nilalang. Di ba, ang titignan agad natin dito, nakipag-isa kay Kristo, wala na yung buhay natin dati na magkakalitin, wala na yung buhay natin dati na tayo ay pabisyo, wala na yung buhay natin dati na tayo ay masugarol, lasinggero o kung ano man. Ganun agad ang tinitignan ng tao eh. Di ba? Sinasabi ko sa inyo, yung buhay natin ngayon, yan po ay unti-unti yung pinoproseso ng Diyos. Dahil tayo po ay na kay Kristo, lumalakad kay Kristo at nagpapatuloy sa paglakad kay Kristo, unti-unti po yung pinoproseso sa atin ng Diyos hanggang sa mawala na talaga ng tuluyan. Tama? Hindi po yan totally nawala agad. Now, ano ngayon yan? Yung sinasabi niyang, He is a new creation. Ano po yung new creation na yan? So, papasok pa rin po yan dito po sa ating pinag-aaralan. Being in Christ means our old condemned nature is replaced. Amen? Nakuha natin? Yung new creation pala na tinutukoy dito, yung old condemned nature natin, yung old natin, yung dating buhay natin na dapat hatulan ng kaparusahan, wala na. Hindi na yun. Halimbawa, yung buhay ko dati, yung buhay ni Brian, hahatulan ng kaparusahan, pero yung old na yun, dahil na kay Kristo na ngayon, eto na ngayon ang buhay ni Brian. Pinalaya na siya doon sa kahatulang parusa na yun. New creation. Amen? Hindi po yung dahil na kay Kristo na wala na agad lahat, no. Pagkamat napakaganda kong makita na talagang dahil po sa ating pakikipag-isa kay Kristo, lahat ng mga hindi magagandang pamumuhay natin, nung tayo ay wala pa kay Kristo, unti-unti po talagang wala. Diba? Sabi ko nga po sa inyo, pinuproseso ng Diyos, ang kailangan lamang magpatuloy tayo sa ating Panginoon. Kasi kung hihinto po tayo, wala po talaga tayo kay Kristo. Diba? Kasi ang tunay na kay Kristo ay nagpapatuloy sa Kanya. Amen. Na kahit anong maranasan, kahit anong pagdaanan, magpapatuloy pa rin sa Panginoon sa Kristo. Diba? Kaya talaga makikita yung kanyang spiritual life na bago na. At yung kanyang buhay, na dating buhay niya, makikita rin ng mga tao na bago na rin. Diba? So alam niyo po, gusto ko lang ipatutuo to, no, after ng New Year, nagkaroon na kami magpipinsan, bonding lang kami, mga pinsan po. Brother Eden, Brother Obey, tapos yung tatlo pa naming pinsan na doon sa Bantingan. So alam niyo po, nagiinom sila, pero humarap talaga ako sa kanila. Nakalimang tagay lang naman ako. Alam niyo po, humarap po ako sa kanila. Kasi hindi pwedeng iniimbitahan nila ako, lagi po silang i-reject dahil porket ba nagiinom sila. Hindi po. Ang ginawa ko, humarap ako sa kanila, at ang ginawa ko, nung pagdating ko doon, ang sabi agad sa akin, isang ko, Pastor, anong spuan mo? Magkakapi ka ba? O soft drinks ang gusto mo? Sabi ko sa akin ka, kapi ka. O, di ba? So, pwede tayong makipag-fellowship. Pero pag hindi po natin kaya talaga, yung ramdam natin sa sarili natin, na matendent tayo, huwag na po natin ipilit ha. Opo, kasi merong mga makukulit talaga pagka ganyan, makiki-join tayo sa nila, pero talagang, shit ka, isa lang, wala naman nakakakita. Ay, huwag po natin gawin yun. Di ba? So, alam niyo po, nakipag-fellowship ako sa kanila, at alam niyo po, ito isang, natuwa po ako sa narinig ko sa kanila. Sabi po nung isang pinisan ko doon, yung ni Kuya doon, sabi niya doon sa mga pinas, hindi, ito totohanan ha, sabi niya gano'n, sa ating mga
ng bayan na nakitaan natin na talagang may malaking pagbabago. Di ba? Kasi alam niya yung dating buhay ko, alam din naman nila yung dating buhay ko. So nakita nila na talagang may nagkaroon ng malaking pagbabago. Sabi nila, kasi nakay Lord eh. Ibig sabihin, nakita nila na kapag nakay Lord pala, ang buhay ng tao talagang mababago. Di ba? So, purihin natin ang Panginoon. Kay Lord po ang lahat ng kapuya. Sabihin, makikita po natin na talagang unti-unti naman talagang babaguhin ng Diyos. Hanggang sa makita na po ng mga tao na kapaligid na sa atin na yung buhay natin dati, iba na. Di ba? So, ito kasi on the spot to eh. Ito yung sinasabi natin new creation dito, on the spot po yan. Na nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, nung oras din na yon, yung condemnation na dapat tayo paparusahan, wala na. Kundi ang identity na po natin ay yung taong malaya dahil kay Kristo. On the spot po yan. Pero yung buhay po nating physical, pinoproseso lagi na. Diba? At mapoproseso lamang po yan kung tayo ay magpapatuloy sa ating Panginoon Hesus. Kasi kung hindi po tayo, babalik na po tayo sa dating buhay natin. At ang nakakatakot pa, ang sabi ng Bible, mas malala pa po ang mararanasan natin pag tayo ay huminto sa ating Panginoon. Nakasulat po yan sa aklat ni Apostol Pedro na nakakilala na sila tapos sila ay sumasamba na sa Panginoon pero ang ginawa nila, tumalikod po sila sa Panginoon. Mas malala po ang naranasan. Diba? So kaya kung tayo po ay nasa ating Panginoon Kristo na kahit gaano po kahirap, huwag po tayo hihinto. Kasi mas nakakatakot po ang mararanasan natin kung tayo ay hihinto sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? So para po sa ating conclusion, ito po yung application na dapat natin makita. Application po nito, number 1, let us embrace freedom from guilt and shame. Diba? Yakapin po natin yung kalayaan na to. I-enjoy po natin yung kalayaan po na ito. Diba? Kasi tayo pinalaya na pero bakit parang kung mamuhay tayo, parang nandun pa tayo sa condemnation? Bakit parang lagi tayong hiyang-hiya sa Diyos? Diba? So dapat po i-embrace na po natin ngayon yung buhay ito. Let us release all the guilt of past. Lagi pa po natin binabalikan yung mga pagkakasala natin nung nakaraan na nagbibigay po sa atin ng kahinaan. Diba? Lagi pa natin inaalala yung mga pagkakamali natin nung nakaraan. So wag na po. Let us release all the guilt of the past. And let us embrace the freedom comes from Jesus. Diba? Let us embrace the freedom from guilt and shame. Yung paglaya na ibinigay po sa atin doon sa hatol at sa kahihiyan. Diba? Kasi tayo po ay hinatulan. Pangalawa, let us reject self-reliance and lean on Christ's righteousness. Pangalawa, let us reject self-reliance. So, i-reject po natin yung sobrang tiwala po natin sa ating sarili. At ang sabi dito, lean on Christ's righteousness. So, ilagang lamang po natin ang ating tiwala sa ating Panginoon Kristo. Sa katwiran na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon Kristo. Don't try to earn God's approval by our self-effort. Huwag po nating pilitin na makuha ang approval ng Diyos dahil po sa ating mga ginagawang self-effort. Because it leads us to frustration. Diba? Kasi pag self-effort, pag nagkamali tayo, mapoprostrate po talaga tayo. Parang lalo tayo panghihinaan. At ang panghuli po, let us walk with confidence of a new identity. Muli, ano po yung new identity? Yung new identity po namin na to, from guilt to freedom. From condemnation to freedom. Diba? Na tayo ay nandun sa kahatulang parusa, pero ang identity na po natin ngayon ay nandito na sa pinalaya ng ating Panginoon. Our old life of sin and condemnation is replaced with one of faith, peace, and joy. Amen? So kaya mai-enjoy po natin ngayon ang condemnation o yung sinasabing free from condemnation na to, freedom from condemnation na to, dahil sa ating Panginoon. That is the power of being in Christ. Kapag tayo ay na kay Kristo, yung kahatulang parusa na dapat sana ay meron pa tayo, wala na ngayon. Dahil ang meron tayo ngayon ay malayang buhay, malayang makapaglingkod sa ating Panginoon, malayang makasamba sa Diyos,
malayang makalapit sa presensya ng ating Panginoon, malayang makapanalangin, malayang makaawit sa ating Panginoon dahil kay Kristo. Yung kalayaan po na yan ay para lamang sa mga mananampalataya. Kasi wala pa po ng ganyang kalayaan ng mga antigo. Kaya kapatid, pinagpala ka sa umagang ito dahil ang nawaan mo na ang buhay mo ngayon ay na kay Kristo. And the power of being in Christ is no condemnation. Amen? So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa iyong mensahe, Panginoon, na minsan pa, Panginoon, binigyan po kami nito ng lakas at pag-asa, Panginoon. Salamat, Panginoon, because we are now free from condemnation dahil sa iyo, Panginoon sa Kristo. Salamat, Panginoon, dahil ang buhay namin noon nakarapat dapat parusahan ay inalis mo sa kaparusahan na yun at ibinigay ngayon o pinala ngayon, Panginoon, sa isang buhay na kung saan malaya po kami nakakapagpuri sa iyo. Malaya po kami ngayon, Panginoon, sa lahat ng bagay na gusto po namin gawin, lalo dito po ay para sa iyong karangalan. Thank you so much, Lord. I-bless mo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isang narito, Panginoon. And Lord, we ask prayer, Panginoon, para po sa mga special prayer po namin ngayon. We continue to pray, Panginoon, para po sa Los Angeles, Panginoon, para po sa nangyaring sakuna, Panginoon, trahedya sa kanilang lugar, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ang pangyayaring ito, Panginoon, ay kaparaanan mo, Panginoon, upang marami ang makakilala sa iyo, Panginoon. Hindi nila makita, Panginoon, ang iyong mga ginagawa na ito, Panginoon, ay hindi para sa ikasasama nila, kundi makita nila ito, Panginoon, na ito ay para sa ikabubuti nila, Panginoon. Lalo po, Lord, marami pong mananampalataya sa lugar na yun. Pagamat marami po ang mga hindi kumikilala sa Diyos, Panginoon. Pero Lord, naniniwala ako, Panginoon, na marami ang mananampalataya sa lugar na yun, kaya ingatan mo po sila, Panginoon. Kaya lahat, Lord, na naapektuhan sa nangyaring wildfire sa Los Angeles, Panginoon, lahat po sila, Panginoon, ay makakabangon muli, Panginoon. At sa pagbangon nila, Panginoon, makikita nila na ikaw ang Diyos, Panginoon, na siyang tumulong sa kanila upang makabangon muli, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And we pray, Lord, para po kay Kuya Louie Karaan, Panginoon, na ngayon po ay nasa ICU, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na sa oras po nito, katakbuhin mo siya, Panginoon, sa kanyang pangangailangan. Hindi lamang, Panginoon, sa pangangailangan ng physical na kagalingan, even, Lord, sa kanyang spiritual sickness, Panginoon, katakbuhin mo rin po siya, Panginoon. Makita niya, Panginoon, na ikaw ang Diyos, Panginoon, na kanyang ginangailangan. Kaya, Lord, salamat, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na maging maayos na po ang kanyang kalagayan, Panginoon. Ibigay mo po ang restoration sa kanyang katawan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ang lahat po ng panalangin na ito ay tinataas po namin sa iyo. And we continue to pray para po kay Nanay Linda na ngayon po, Lord, ay nasa kasakitan, Panginoon. Lord, i-bless mo po siya, Panginoon, ng kanyang physical na katawan, Panginoon. Ano man po ang sanhi ng kanyang kasakitan sa pangalan ni Jesus, ito po ay aming pinapalaya sa Panginoon. Pagalingin mo siya, Panginoon, ibalik mo ang lakas ng kanyang katawan. Thank you so much, Lord. I-bless mo po ang bawat isang naririto sa pangalan ni Jesus. Amen.